Natatakot ngayon ng ilang grupo ng mga magsasaka sa patuloy na pagbaba ng presyo ng palay hanggang sa huling quarter ng 2024. Kasunod ito sa patuloy na pagbuhos ng imported na bigas at epekto ng masamang panahon. Pero may paglilinaw dyan ang Agriculture Department. Si Sheena Torno magbabalita. Natumba at hindi na mapakikinabangan pa. Ganyan ang sitwasyon sa ilang pananim na palay sa iba't ibang bayan sa Cagayan. Bunsod ito ng malakas na hangin at pag-uulan na dala ng bagyong Julian na posibleng maging super typhoon. Ang epekto ng masamang panahon sa sektor ng agrikultura ang pangunahing problema. Nababahala ngayon ang grupong Federation of Free Farmers dahil patuloy na bumababa ang presyo ng palay bunsod ng masamang panahon. Maliban pa dyan ang patuloy na buhos ng imported na bigas na dumarating sa Pilipinas. Ang problema natin ngayon, umaani yung mga magsasaka and then sumasabay yung pasok ng imported na mura dahil 15% lang yung tarifa niya. And then maulan pa. No? So it's a combination of all these factors, no? Why the prices of palay are going down. Nakakapagtaka raw kung bakit bumabagsak ang presyo ng palay gayong nasa panahon na ng anihan. Bumaba na raw kasi sa ibang probinsya sa 14 pesos hanggang 15 pesos kada kilo ang bilihan ng traders ng palay. Batay nga raw sa datos ng DA Disaster Risk Reduction and Management, mahigit 52,000 hectares ng pananim na palay sa Batanes at Cagayan ang posibleng mapinsala bunsod ng masamang panahon. Kung titindi pa ang pagbagsak ng presyo ng palay hanggang sa huling quarter ng 2024, dahil sa iba't ibang kadahilanan ay posibleng tabarin na ang mga magsasaka sa pagtatanim. Anong klaseng policy naman yan? Iniinganyo kami magtanim, binibigyan kami ng abono, ng binhi, ng mga traktora para lumaki yung aming ani. E pag-ani naman namin, bagsak naman ang presyo. No? So anong katuturan ng lahat ng mga programang ganyan kung in the end, lugi o napakakunti ang kita ng mga magsasaka? Pero sabi ng Agriculture Department, hindi nila nakikita ang pagbagsak sa presyo ng palay dahil patuloy ang pamimili ng National Food Authority sa mga magsasaka sa iba't ibang rehiyon. Pag wet season, meron tayong expectation na medyo bababa ng konti. Pero dahil mataas pa rin yung buying price ng NFA at yung presyuhan naman ngayon, bagamat maganda pa rin yung presyuhan ng buying ng NFA at saka ng mga traders natin. Nakahanda naman ang mga tulong ng ahensya sa mga magsasaka sa mga regional office. Ito ay para mabilis na makarecover ang mga ito na tatamaan ng bagyo. Punto pa ni De Mesa, walang dahilan para magtaas din sa presyo ng bigas sa harap ng pananalasa ng bagyo. Nananatili naman kasing sapat ang supply ng bigas. Sa katunayan, inalis na ng India ang export ban sa non-basmati rice na makatutulong para mapababa ang presyo ng bigas sa world market. Hindi tayo nag-expect ng sudden or mga biglaan na pagtaas na presyo ng mga agricultural commodities, lalo na sa palay at bigas. Maganda na yung supply natin, local and both yung imported natin na level. So we have enough supply. 40% ng bigas na tinitrade sa buong mundo ay galing India. So kung mas marami yung volume na natitrade, especially sa bigas, it will have an impact. Hindi lang rito sa ASEAN region, kung hindi sa buong mundo. Posibleng bumaba. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.